Mansa rin namin ngayon. Ano na tayo? Galo na tayo katagal? 3 years and 1 month, no? Tama ako, no? Di ba? Tama ako. 3 years and 1 month kami. Mansa rin namin. So, lalabas kami. Linggo ngayon. Magsisimba muna kami, siyempre. Si Commissioner, oh. Commissioner! Yung boyfriend ni Commissioner, oh. Masok ka na dito. Nang ina mo. Parang ano dyan, ah. Dito na kami ngayon sa Star Mall. Andito sa loob ng mall yung sinisimbahan namin. Banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat sa pagsamba. So pag sinabi kasing... Tapos na kaming magsimba ni Wada. Andito kami ngayon sa Sabana. Bibili lang ako ng kape saglit. Tapos pupunta kami saan? Saan tayo punta? SM Fairview! Saan? SM Fairview! Sa SM Fairview. Bili muna ako ng kape dito at inaantok pa ako. Grabe yung upload. Alas 3 ng umaga. Ito mga kable yan eh oh. Sarap pag-iitakin eh. Andito na kami ngayon sa SM na Tatata Eco. At andito tayo ngayon sa bahay. Hindi tayo nakapag-vlog sa SM. Oras natin ngayon, hapon na no? 4:39 na ng hapon. May nasinghot akong something dun sa SM na nagpatulo ng uhog ko. Sinainos ako na ewan dun kanina. Naging irritable ako. Tas agos yung uhog ko. Pucha, yung tubig, mga ganun. Hindi tayo nakapag-vlog doon. May magandang topic pa naman sana ako kanina doon. Tsaka practice lang din ng ilang. Mas trip kong doon mag-video sana kanina. Pero di natin nagawa kasi chat. Agos yung ano ko eh. Mas hatching ako ng hatching para nang ogag doon. Bali, bumili lang si Wada ng mga kailangan niya. Sinamahan na lang natin siya tapos kumain kami. Gawa ng mansa rin namin. Tapos pagdating natin dito sa bahay, mga ano lang, magwawan, matulog tayo. Kakabangon lang natin. Alas 4 na, hiniga natin. Kanina, iba yung tama ko kanina. Sablay nangyari kanina. Sobrang init. Sa aircon, nakasingot tayo ng, sa loob ng SM, nakasingot tayo ng something na nagpa-irritable sa pakiramdam natin kanina. Tulog, agos yung ano, hindi ko alam na tawag ito, sinus baby. Hatching ako ng hatching. Nagtutubig yung mata ko, yung kusang lumalabas yung tubig dito sa ilong ko. Tapos paglabas namin ng SM, sobrang init naman. Tapos nag-drive pa tayo, traffic. Pag-uwi natin mga mag-aalauna dito sa bahay, nahiga tayo. Tapos kakabangon lang natin. Alas 4 na ng hapon, mag-aalas 5 na. Wala naman tayong sensitibong topic na pag-uusapan, pero may gusto lang din akong i-share sa inyo na isa pa sa mga nilalagay ko sa utak ko. Para gumana lang ng gumana. Ito yung isa sa mga ginagawa ko sa akin, sa sarili ko, pati sa partner ko, pati kay Wada, ina-apply ko to. Nilalagay ko yung sarili ko sa bingit. Diba? Tumatalon ako sa bangin. Diba? Pagtalon ko sa bangin, jumajablo pa ako. Basta nilalagay ko yung sarili ko sa something bingit. Diba? Yung tipong, hindi ko alam kung mapagtatagumpayan ko yun or ma-accomplish ko yung bagay na yun. Pero, nilalagay yung sarili ko doon parang dahil hindi nga tayo sure doon, pero dahil nilalagay ko yung sarili ko sa ganong sitwasyon, parang napupuwersa ako na puta, no choice, do or die or else, parang ganon. Kailangan kong gumana or else, parang ganon. Bigyan ko ng example yung pagsuway ko sa magulang ko, yung pag-uwi ko dito sa Pilipinas para maging full-time content creator. Umuwi ako dito ng yung clothing line na naiisip ko. Wala pa, as in wala pa. Nasa utak ko pa lang, nakapag-release pa lang ako ng sample na 30 pieces na yung 15 pieces pinamigay ko dun sa mga TikToker na babae na naiko-content ko ng 2021. Tapos yung kalahati, yung 15 pieces na benta. Wala pa talaga, as in wala pa. Wala pang dating yung clothing line na gusto ko noon. Tapos yung followers ko sa Facebook noon, 90k.
As in, wala pa akong kinikita ni piso dun sa mga million views na yun. Umuwi ako 90k. Umuwi ako ng may 90k followers. Tapos, kaya ako umuwi kasi may mga napa-oo na ako na babakas sa akin para magkaroon ako ng finance dun sa clothing line ko para maumpisahan. Na napa-oo ko sila dahil lang sa sinabi ko sa kanila na kung magkano yung ibibigay mo or yung ibabakas mong pera, puta na, dodoblehin ko yung pre. Ni piso wala nga ako nun eh. Umuwi akong Pilipinas, yung pamasahe ko, yung one-way Cebu pack na 40k, utya, pinangutang ko pa yun. Yung half, yung 20k, pledge yun ng isa sa mga nag-finance ng clothing natin, which is si EG, yung kasama ko lagi. Diba? Yung 20k, pinangutang ko yun na hindi ko alam saan ko pa kukunin yung pambayad nun. Tapos yung mga napa-oo ko na bumakas dun sa clothing line ko para makapag-umpisa ako ng at least 500 pieces. Ang pangako ko sa kanila, dodoblehin ko yung pera nila. Wala akong ni piso nun Wala akong ni piso, walang seguridad kung anong kakahinatnan ko dito sa Pilipinas. Pero nilagay ko yung sarili ko sa sitwasyon na yun. Diba? Tapos no choice ako. Diba? No choice ako kundi mag-daily content sa Facebook para umaasa ko na, hindi, onti na lang yan, pepera na yan. Wala namang nagsabi sa akin nun. Hindi naman ako kinontak ni Facebook na, yo to, mag-video ka lang ng mag-video, sa mga susunod na buwan yan, pasasahurin na kita. Hindi. Walang ganun. Ako lang, sa utak ko lang yun. Raratratin ko lang ng raratratin ko. Kung hindi man ako sumahod dito sa Facebook via in-stream ads, kung sisikat ako ng sisikat, yung clothing line, yung initial 500 pieces na yung pisang ko, bibili ng mga lehitimong classes na pangit. Kasi nga, famous na ako eh. Ganun yun nasa utak ko nun. At hulaan nyo ano nangyari dun sa initial 500 pieces. Nalusaw, tama, nalusaw. Actually, hindi nalusaw eh, nabili. Ang kaso dahil wala nga akong pera ni piso, ginamit ko siyang, nasunog ko siya, pang sustain sa sarili ko kasi yung pangkain ko, yung mga gastos ko sa ganto ganyan, diba? Ngayon, paano yung mga napangakuan ko na doble ko yung pera nila? Diba? Pinasahod ako ni Facebook. Tama. Pinasahod ako ni Facebook. Diba? Sumahod ako. So, sumahod ako kay Facebook, unang sahod ko kay Facebook, 29,000. Diba? Eh, yung atraso ko dun sa mga tao, kulang pa. Diba? Short pa. Pero nung sumahod ako ng 29,000, unang sahod ko kay Facebook, alam mo, nasa isip ko, utang, ina, may pera pala talaga. Diba? Ginawa ko yung ganitong bagay, nagka 29,000 ako. Paano kung yung ginawa ko na to, na kumita ako ng 29,000, gawin ko na 10 ulit, tas doblehin ko or triplehin ko, eh di ilang 29,000 eh. Ganun yung nasa isip ko nun. Ratrat yun. 6 months. Ratrat. Di ba? Nakabili ko ng tanggal. Tapos lahat ng atraso ko, doon sa mga napangakuan ko na dodoblehin ko yung pera nila. Tapos, tanda ko nun, last money ko, binili ko to. Ito. Hindi ko alam kung anong year, pero ito yung latest na cellphone nun. iPhone 12 Pro Max, 512 gig. So, kaya kahit barag-barag na yan, hindi ko siya nile-let go kasi ito yung kauna-unahang binili ko para sa sarili ko gamit yung pera na na-generate ko dito sa katarantaduhan ko. Diba? Ito yung living proof na putya. Once meron akong ideya sa utak na in-execute ko, ginawa ko ng 10 ulit, ginawa ko ng 30 ulit, 100 ulit, tapos may naging tangible na resulta. Diba? Kaya hindi ko to nile-let go. Dito lang to, kahit durug-durug na to, putang nag-ghost touch na to, dito lang to siya sa akin. Diba? Pilit kong nilalagay yung sitwasyon ko sa mga bagay na alanganin para mapuwersa ako na mag-function. Diba? Solo.
Di ba? Umalis ako sa poder ng parents ko. Di ba? Kasi may nabasa ko lang in-embodied ko lang din sa system ko. Na habang nakasandal ka or may sinasandalan ka, never kang mape-pressure sa buhay. Never kang maglalagablab yung apoy sa'yo na gumana. Kasi alam mo, may sasalo sa'yo eh. Ganon-ganon ako noon sa Abu Dhabi. Ganon-ganon ako noon sa UAE. Hindi ako nagkakatrabaho. Pero hindi ako namamatay sa gutom. Hindi ako nakatira sa kalye. Bakit? Ginagawa ng paraan ng pamilya ko eh. Nung kapatid ko, ginagawa nila ng paraan. Pinapangutang nila. Sa madaling sabi, may sumasalo. Diba? The time na pinili kong tumindig, ay hindi ako na masusunod. Ako na masusunod sa buhay ko. Diba? Ambisyoso talaga pakinggan. Nagtunog pa siya yung tipong wala akong utang na loob. Diba? Matapos ang lahat. Bigla kang gagaganyan-ganyan. Pero wala eh. Ikaw at ikaw lang yung makakaintindi kung ano yung nasa utak mo. Tsaka po sa sarili mo yan, pre. Sarili mo yan. Ang nakakatakot kasing mangyari, kakadepende mo sa ibang tao. Especially sa pamilya mo. Makikita mo, tumatanda ka na. Tapos tumatanda ka lang. Walang magandang nangyari sa buhay mo. Kakasakit ka na, tumatanda ka na eh. Mga kabatch mo, doing good na, ikaw ganyan pa rin. Si mama kasi, ganito ganyan eh. Si ano kasi, ganito ganyan. Naninisi ka na ngayon. Diba? Pero ang dapat sisihin, ikaw mismo. Hindi ka nag-step up eh. Diba? Hindi ka nag-take full control sa buhay mo. Buhay mo yan eh. Kanina bang buhay yan? Buhay mo yan. Diba? Ikaw masusunod dapat. Diba? Isa pa yun sa mga gusto kong i-try nyo. Pero syempre, ito, baka may mag-comment na naman dyan. Bago mo pa ituloy ang comment mo na sabihin mo yan sa mga magsasaka. Ito, nangungusap ako para sa mga kagaya ko lang na young adult na nagbabracket ng 23 to 27 years old na binata't dalaga. Try niyong bumukod. Bumukod na kayo. Sumibat na kayo. Diba? Pansin niyo sa ibang bansa, kaya parang yung buhay ng mga tao doon, parang ang sarap-sarap, no? Parang fairy tale, parang movie. Diba? Kasi parang doon, 18 years old lang, pinapalayas na eh. Natututo ng tumindig. Diba? Yung iba napapariwara, yung iba nagiging milyonaryo. Diba? Yan lang yan eh, choice mo. Ano yung gagawin mo matapos mo bumukod. Ako, I strongly advise, bumukod kayo. Magsarili kayo. Hindi, kaya naman eh. Trabaho ka. At the same time, nakakatulong ka sa pamilya. Ewan, depende. Depende sa'yo yun. Kasi para sa akin, hindi tulong yun eh. Nakapag-abot yun, nakapag-abot mo 1.5, 2K. Sagot mo tubig, 600. Sagot mo ilaw, 2K. Nakapag-abot ka pang grocery, 1.5. Tulong ba yun? Yung tulong kasi, ano yun eh, parang impactful na, something impactful na babago ng buhay ng kapamilya mo. Kung ganyan na utay-utay lang yan, parang limos lang yan eh. Diba? Oo, mabubusog niyan sila ngayong araw, pero paano bukas? Paano sa mga susunod? Diba? Wala, parang isang kahig, isang tukan, upgraded lang din. Trabaho para ganito. Kaya nga, at some point, parang pag nag-focus ka dun sa mas malaking growth talaga. Pag nag-aim ka ng mas ambisyosong comfort sa buhay, parang totoo yung sinasabi na iwan pati pamilya. Diba? Kasi yun yung, parang yan yung magiging sagabal sa rat-rat mo eh. Yung pagmamahal mo sa pamilya. Diba? Bakit? Kasi, like for example, sumasahod ka ngayon ng 800 per day. Magkano per month yun? Di ako, saglit bobo ko sa math eh. Sumasahod ka ng 800 times 27 days per month. May 21,000 ka. Ako na-experience ko yun. Na-experience ko, naging empleyado rin naman ako. Nag-BPO ako nun. Parang ganito lang din sinasahod ko eh. Parang nakapagtabi ko per month nito. Parang mga 6K, ganun. Ako lang yun ah. Diba, kumakain ako sa turo-turo, pares. Ganun. Kanin sa karinderya, tas pan shots, tas ali gravy. Ganun mga kinakain ko. Tapos nakapagtabi ko ng ganun.
Pero kung iaabot mo yun sa bahay nyo, wala ka na talagang maitatabi. Tapos ang masakit kasi, yung taon ng pagtatrabaho mo, hindi na mababalik yun. Diba? Hindi na mababalik yun. Diba? Taon kang mag-aabot na mag-aabot, mahindihan mo lang sila ng isang beses, suwail na anak ka na ulit. Diba? E di gawin mo, maging suwail na anak ka na talaga. Diba? Maging suwail na anak ka na talaga. Ng ilang taon. Let's say, 2 to 3 years. Maging suwail ka na, maging kupal ka na, 2 to 3 years. Masama tingin nila sa'yo. Focus ka sa'yo. Focus ka sa sarili mo. Pag-ibayuin mo yung sarili mo kasi wala kang ibang magiging katulong sa journey mo, sa mas komportable at marangyang buhay kundi sarili mo. Tulungan mo muna yung sarili mo para makatulong ka na rin sa kanila. Hindi ka kasi pwedeng maging impactful sa buhay ng ibang tao, ng pamilya mo, ng society mo, kung ikaw mismo hindi mo kayang palupitin yung ikaw mismo, yung sarili mo. Palupitin mo muna yung sarili mo. Tulungan mo muna yung sarili mo. Diba? Diba? Good decision. Proper decision. Diba kung sumasahod ka ng 800 per day, tas bibili ka dispo, magkano 600, 700, bili ka dispo, usok, or nag-yosi ka, bisyo-bisyo. Kano yosi ngayon? 12. Nagbibisyo ka, nagiinom ka, tinutulungan mo sarili mo, hindi. Diba? Ginagago mo sarili mo. Kung nag-aim ka ng marangyang buhay, higher comfort ng buhay, tapos 800 per day pa lang, ganyan mo na lusawin yung pera. Dispo, yosi, inom. Diba? Hindi ka talaga lalapitan ng mas malaki pang pera. Kago, may kakilala akong dahil pera pero nagbibisyo naman, di naman tinibili. It's either may jump start yun, pwedeng napuhunanan na ng magulang, big time talaga, hindi talaga galing from zero. Diba? Or, pwede naman na ganun sila kalupit. Diba? Na, kasi talaga naman eh. Diba? Kunyari, may bisyo ka, may lifestyle ka. Ang kailangan mo lang naman gawin, dagdagan yung perang pumapasok sa'yo para so that hindi ka kailangan magbawas dun sa lifestyle na gusto mo. Diba? Ako, nangungusap ako sa mga kagaya ko na mediocre lang. Bobo sa school, tamad, diba? Tolo-tolonggis lang. Diba? Mediocre sagad. Kayo yung kinakausap ko, yung mga kagaya kong mediocre sagad. Diba? Ngayon, kung nanonood ka dyan, hindi ka naman mediocre sagad, ka ma-offend. Diba? Ako, gumagawa ko itong video ito para sa mga kagaya ko, para di sila tumandang tolonggis. Diba? Kasi may mga galawan ako na embodied ko sa system ko. Yung in-apply ko. Talak! Diba? Try nyo yung bumukod para mapuwersa kayong gumalaw ng solid. Ilagay nyo yung sarili nyo sa mga alanganing sitwasyon para mapuwersa uli kayong kumilos at mag-function. Diba? Hindi mo nga kailangan ng motivation kasi talaga. Hindi mo kailangan ng motivation. Kailangan mo disiplina. Kung yung pagiging mahirap mo hindi sa sapat na motivasyon sa'yo, wala na. Kasi yun lang naman yun eh. Like for example, ako tanongin nyo, bakit ka nag-vlog? Ba't ayun yung pinili mong career? Ba't ayun yung pinili mong shit? Kasi nakikita ko dito yung mas malaking pera. Nakikita ko na dito mas sasarap yung buhay ko. Kaya ako ginagawa. Tangan, dito passion. Dito passion. Pucha passion. Nakakapagod to eh. Diba lalo itong sinimulan natin, YouTube. Imagine, hindi ako kinontak ng YouTube Hindi ako kinontak ng YouTube na, yo, 2025, umpisa mo na. Ratratin mo. Ratratin mo. Akong bahala sa'yo, babaguhin ko buhay mo. Hindi ako tinawagan ng YouTube na ganun. Hindi. May nakikita ako ng mga yumaman dahil sa YouTube, na bago yung buhay dahil sa YouTube. Diba? Hindi ko alam kung ano yung background nila. Hindi ko alam ano yung naging journey nila. Diba? Hindi ko alam yung ano yung storya nila at wala akong paki dun sa istorya nila. Diba? Basta ako, inuumpisa akong sulatin yung sarili kong istorya dito sa YouTube. Nang wala akong sigurado kung anong kakahinat na netong ginagawa ko. At sobrang hirap nito. Diba? Matatapos yung whole day na to na inumpisan ko to. Actually, okay naman. Ang ganda kasi
the whole day na i-video ko. Edit ko to 10. Matatapos ma-edit mga 11. Tapos ma-render 12. Yung processing 1. Napapanood nyo to kung hindi 2 a.m., 3 a.m. eh. Diba? Hindi ako tulog nun. Nandito lang ako nun. Nakaganyan lang ako. Diba? Nakaalalots lang ako nun dito. Inaantay ko matapos. Diba? May nag-comment, CapCutting ko daw. Ano kasi, YouTube na kasi to. Tapos, kung makikita nyo, 4K reso. Para pag pinanood siya sa TV, malutong pa rin. Si CapCut kasi, mabilis dun mag-render. Kaso, hindi ko alam kung inaano niya yung resolution eh. Hindi siya ganun kalutong. Diba? Akong ini-aim ko dito para pag pinanood sa big screen, 48-inch TV, 60-inch TV. Oh! Asan ba? Ayun. Ayun. Yan. Wala na yan. Basta hawakan mo lang yan, tapos i-start na yan. Diba? Same thing doon kay Wada. Kung paano ko siya nilagay sa bingit, sa alanganing sitwasyon. May ginagawa siya sa TikTok na pumipera siya doon. Una, sabi niya, pera siya. Uy, be, may ano ako, nagka 5K ako dahil doon sa ginagawa niya sa TikTok. Wala akong pake nung una. 5K, sige, tago mo lang. The next day, be, 10K na yung pera ko. 10K na yung pera niya. Asan na ba? Dahil lang. Nag-aaral sila mag-NMAX dito sa loob ng magmotor dito sa loob ng subdivision. Balik tayo doon kung paano ko nilagay sa alangan sitwasyon si Wada. Nag-aaral siya noon. Graduating siya noon. Kumita siya 10K na per day. Chinek ko ngayon ginagawa niya kasi wala akong pake sa TikTok eh. Facebook ako eh. Content creator ako sa Facebook. Hello. 5K to 7K USD per month. No? Ako pa sa TikTok, kumbaga, ako na to. I'm the man. May pera siya, TikTok. 10K. Tapos bungal siya dito. Nakapustiso lang siya. Wala siyang ipin dito, wala. Tsaka dito sa ibang posisyon, nakapustiso siya. Naging kami. Ano siya, parang tourism siya. Tapos ang agenda ko sa kanya, maging cabin crew, maging flight attendant. Kasi laki ni Wada. Diba? Pang gano'n naman talaga. May kita siya 10K. Kapatid nga ang ginagawa mo. Tinig ko yung ginagawa niya ngayon. Putya na, pwede makapag-generate ng pera. May ano siya, may method siya. Kakapera talaga. Oo nga, binigyan ko siya ng mga ganito. Ito yung mga ito yung mga ipasok mo sa utak mo para umandar ng ganyan para mag 10x yan. Parang nagka 30K siya nun. Nilagay ko siya sa alanganing sitwasyon. Sabi sa kanya, paayos natin iipin mo. Tala, zirconia yun, pre. Zirconia na ipin. 100,000 yun. Hindi ko, sige, abunuhan ko. Pagawa na natin. Kasi graduating siya nun. Pa-zirconia siya. Bayaran mo sa kanya, may utang ka sa akin. Si Wada, hindi siya yung babae na, uy, libre mo. Oh. Actually, kaya siya pasok na match sa system ko kasi ibang klaseng babae siya. Lahat ng meron siya, pinagtrabahuan niya. Walang galing sa akin. Lahat yan pinagtrabahuan niya. Digo, abunuhan ko, girl. Paayos na natin yung ipin mo. Zirconia, ganun. So, okay ko dental, dyan Santa Maria. Nanonood dyan si Doc. Nabunuhan ko. 1 week lang nabayaran niya. Daan libo yun. 1 week nabayaran niya. Panilagay ko siya dun sa pressure na yun na may utang ako sa'yo. Siya, ma-pride siyang tao eh. Hindi ka papayag na may utang ako sa'yo. Harap-harap niya, 1 week. Nabayaran niya sa akin yung inabono ko. Diba? Para mapuwersa siya. Diba? Tapos binasag ko yung mga barrier niya sa utak na, hindi, ito lang yung kaya ko eh. Ito lang yung afford ko. Ganito lang yan. Sobrang dami niya nang na-achieve sa mga nagdaang taon. Kung nakita niyo sa vlog, kaya first car, 2019 na Honda Civic. First car, 24 years old. Diba? Kumbaga, nag-work na sa akin yung gano'n na ilagay yung sarili sa alanganing sitwasyon, gagana ka. Nag-work na rin sa kanya, sa partner ko. Diba? Bago ko sasabihin sa inyo,
in-apply ko sa akin, in-apply ko sa malalapit sa partner ko. Diba? Apply mo sa pamilya mo. Hindi ganun. Kaya nga never nag-hire sa ng kapamilya at kadugo sa mga negosyo or kung ano man na pagpapaunlad. Kasi nga, yung pamilya, love, yung pamilya, emotion. So, most likely yung vision na meron ka, hindi nila magigets. But hindi naman nila kasalanan yun. Diba? Kasi nga, most of the time, pag family, puso ang namumutawi dyan. Diba? Anyway, diba? Diba? Kung ano man yung narinig nyo sa akin dito ngayon, video lang to sa YouTube na napanood mo ngayon. Walang value to. Walang value. Parte lang to ng daily ko, daily upload. Diba? Walang value to hanggat walang execution, walang application. Diba? At ang pagsabi ko, kahit nag-work sa akin, nag-work kay WADA, hindi mag-work sa'yo kung walang application, walang execution. Tapos hindi natin pwedeng ipilit sa'yo kasi nga ikaw pa rin yan. Ikaw pa rin yan. Diba? Kaya may mga yung mga kumukontak sa akin na gusto daw nilang sumama sa akin, gusto daw nilang magpa-counsel sa akin, magpa-coach sa akin, magkano daw, gusto daw nilang maging estudyante ko sila. Wala, hindi ako ganun, hindi ako gagawa ng libro, hindi ako gagawa ng Telegram group. Kung anong nag-work sa akin, yun lang din yung sasabihin ko dito sa video. Tapos ayan na, upload yan, libre, panoorin nyo. Kung sa tingin nyo, fit sa inyo, gawin nyo. Diba? Wala nang bayad-bayad, wala nang libro-libro, wala nang Telegram group. Diba? Kung ano yung ginagawa ko, eto, talagang raw. Kung ano yung ginagawa ko, ano yung nag-work sa akin, sasabihin ko sa inyo, ide-detalye ko sa inyo. That's it. Diba? Libre. Bonus na lang kung magsusubscribe ka, syempre. Kung nakasubscribe ka, syempre. Part ka nung naging journey ko. Malaking bagay sa akin. Lalo ngayon 2025, YouTube journeys agad. Andito kami ngayon sa kasama ko si Wada. Ayan, yung mga pinsan niya tsaka yung utol niya doon, nagtuturuan magmotor. Andito kami ngayon sa isa sa pinakamagandang neighborhood dito sa bayan namin. Dito kami nagre-renta. Ayan, nagre-renta lang kami. Pero yung the mere fact, nandito kami sa isa sa pinakamagandang neighborhood dito sa bayan namin. Lato wala kung hindi ko nilagay yung sarili ko sa alanganing sitwasyon. Ayan, wala kundi siya napunta sa alanganing sitwasyon. Diba? Diba? Next na mission na namin siya. Dito mailipat niya dito yung kapatid niya tsaka parents niya. Dito sa neighborhood na to. Ako naman, ang mission ko, eto, yung loting, 2 lote yan eh. Na-imagine ko na, tas corner lot. Gusto ko yung lote na yan, para mga 340 square meter yan. Sabi ko dun sa landlord yung inupahan ko. Pag-ipunan ko yan, madam. Basta gusto ko. Kasi corner lot eh. Tas ang lapit niya sa lahat ng gate nitong neighborhood na to. Tas siya naman, dito rin. Isa kasi talaga to sa pinakamagandang neighborhood dito sa lugar namin. Ito dapat yung bibilin ko, may nakabili na. Ay, may pinapatayo na yun. Yan dapat. Eh di ito na lang. Itong lote na to kasi may nagpapaano na. Ito. Ano, kapitbahay tayo? Bakit? Ay mo? Yan. Wala ako pa dito. Ayan. Ito, kursonada ko to. Ayan yung pinsanan niya. Tapos yung kapatid niya. Puro mga magaganda at goping sila eh. Oh. Ayan, pinsan niya yan. Sa utol niya. Oh, may tao sa likod mo. Yeah. Ito kapatid ni Wada yan. Ayun, pinsan niya. Kayo doon. Ito naman si Turon. Hindi ka nga makamotor eh. Magmotor ka rin. Nakasasakyan ako. Ina, 24 years old, first car. Ayan oh. Ang yabang mo. Basta ito. Ngayong year. Parang
Kasyang-kasya sa kamay ko yun. Basta, ang ganda niyan, ayun, oh. Ang ganda niyan, oh. Ito, ang ganda niyan. Lawak niyan, pre. Na-imagine ko na eh. Kaya half court tsaka swimming pool, kaya yan. December, bago matapos yung 2024, na ipasok na natin yung sarili natin sa alanganing sitwasyon na naman. Hawak natin yung cup game ni Joel, yung collaboration namin. Ako lahat yun. Ako lahat umasikaso. Alanganin na naman. Kasi, kumbaga, yung sa akin, kumbaga, yung brand ko, pwede pa akong magkamali eh. Gawa ng pera ko yun. Eh, ngayon, putya, brand na ng tropa, brand na ng ibang tao. So, tangin na. Andun yung ano eh. Andun yung bigat, pero andun yung excitement at the same time. Kasi, putya, panibagong alanganing sitwasyon na naman! Dito na tayo sa huling part ng ating daily. Hapon pa lang. Linggo kasi. Walang ganun. Diba? Basta dapat gumagalaw. Nakita ko lang sa YouTube yun. Push tayo ngayon eh. Nakita ko lang sa YouTube to. Hindi ko rin alam yung tawag. Ay, puta. Damahin daw yung pagbaba. Painangat mo. Tapos damahin mo pagbaba. Huwag mong ibababa agad. Tayo na ba sa agad yung kaloob-looban ng pagkatao ko eh. Hina ng kaliwa ko. Sige lang ulit. 4 na tig 12. Left and right. Hina ng kaliwa ko. Dominante yung kanan. Pang salsal kasi kanan. Di man kaliwa. Namas. Puto ko no. Natulungan yung kaliwa ko. Hindi niya maangat eh. Tapos baka mabakli eh. Sorry dyan. Tingin ko bukas, pwede na tayong magdagdag ng bali 2 na yung gagawin natin. Kasi pa isa-isa lang yung ginagawa natin, di ba? Bukas, dagdag tayo isa. Bali 2 na yung gagawin natin bukas. Pull tayo bukas, di ba? 2 pull method. Alright? Naligo ako par. Oras natin ngayon, alas 7 na ng gabi. Ay no. Alas 7 na ng gabi. Siguro ang gagawin ko na lang naman, ngayon, mag-i-schedule ako ng mga reels para bukas dun sa page ng The Pangit Lives Matter para paninda yun. Para sa paninda natin, marketing, natin yan. Upload ako ng TikTok, tsaka mag-i-schedule ako ng posting para bukas. Tas edit ko na to para mapanood nyo na. Tapos naligo nga pala ako. Yan. Yes, tama. Naliligo ho ako. Diba? Dito ko na rin siguro muna tapusin tong video, no? Dito ko na rin muna siguro tapusin tong video. Baba ako na par. Upload lang ako, schedule, tas edit ko na to. Tas tulog. Bukas ulit.